Didiscuss natin yung half part ng chapter 3 ng 1 John, tapos kalahati din po ng chapter 4. Kasi dito sa chapter 3 and 4 medyo hinalo ng author yung topic, no? Kaya next week kalahati ng chapter 3, kalahati ng chapter 4. Ngayon kalahati din, chapter 3 chapter 4. Now, kung nakikinig po kayo sa mga balita po ngayon, no, isa sa mga medyo nakakalito ngayon is yung salitang yung katotohanan, truth, no? Sometimes or ngayon sa panahon natin, minsan hindi mo na alam kung sino yung paniniwalaan mo. Tama? Sinasabi ng ganitong paute, sila yung nagsasabi ng totoo. Sinasabi naman ng kabila, sila yung nagsasabi ng totoo. Now, napaka-importante po na bilang isang tao, bilang isang anak ng Diyos, is alam natin yung katotohanan. Sapagkat yung katotohanan po ay, ito po ay napakalakas na kapangyarihan sa ating buhay. Pag alam natin o kung ano yung pinapaniwalaan natin, yun din ang ating isinasapamuhay. No? Kaya kung mali yung ating paniniwala, mali din po yung ating kapahayagan, mali din po yung ating isapamuhay o ikakalat, di ba? Pero kung tama naman, kung nasa tama tayo, yun din ang ating paniniwalaan, isa sa pamuhay at ipakakalat po sa ibang tao. Kaya, very important po yung ating topic ngayon. Lalong-lalo na po sa pananampalataya. Sa ating paniniwala patungkol po sa Diyos. Napaka-importante po na merong basihan yung ating pananampalataya. Faith is not blind, no? Ang pananampalataya po ay hindi dapat bulag. Kasi ang pananampalataya po ay nakaangkla po sa katotohanan. At yung katotohanan po ay of course galing sa Diyos. At ang katotohanan po ay meron siyang ugnayan, no, sa realidad ng ating buhay. Ibig sabihin, kung tayo po nabubuhay tayo doon sa totoo, at may malaking impact po yan kung paano natin pinapamuhay po yung ating buhay. Kaya tatlong katotohanan po makikita natin dito sa mga passage na pag-aaralan po natin sa umaga po na ito. Kaya I am living in the truth. Ako ay namumuhay sa katotohanan. Paano ba natin malalaman na tayo ay tunay na anak ng Diyos? Namumuhay tayo sa katotohanan. Kaya ang goal ko po this morning po, ipahayag po sa bawat isa sa atin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya number one na katotohanan na makita natin sa binasa natin is, number one is, may pakipindot mo. Wala. Wala po pala. Listen mo. Papikit na sila eh. Okay na? Ayan. Okay. Number one. Okay. Number one. Who we are in Christ. Sino ba tayo kay Kristo? Number one truth, no? Sino tayo kay Kristo? We are God's children. No? We are God's children. Sino tayo sa Diyos? We are not just created by God. We are God's children. Alam niyo po, sa lahat ng relihiyon po sa mundo na ito, meron tayong 5 religion, di ba? Judaism, Christianity, Islam, Buddhism, saka Hinduism. Only Christianity po at saka yung Judaism. Siyempre ang Christianity po ay medyo nag-ugat sa Judaism. And sa dalawang religion lang po na ito, sa dalawang kapahayagan lang po nito, ang nagsasabing ang Diyos ang ating Ama at tayo ang kanyang mga anak. Sa ibang mga relihiyon po, pinagbabawal nila na tawagin ang Diyos na Ama at tawagin na tayo po ay mga anak ng Diyos. Kasi ang paniniwala nila, ang Diyos ay isang supreme being. At meron nga silang paniniwala na
ang Diyos ay parang walang pakialam sa atin. Tayo lang nilikha tayo ng Diyos at pinapabayaan na lang tayo sa anong ginagawa natin. No? Pero ang Christianity po, ang Biblia ay nagtuturo na tayo po ay mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, that's why God created family. Nilikha ng Diyos ang pamilya. Why? Para maintindihan natin yung pagmamalasakit at pagmamahal sa atin ng Panginoon. That's why tayo po bilang isang mga magulang, no, meron tayong pakialam, meron tayong pagmamahal, pagmamalasakit po sa ating mga anak. Kasi po, galing po sa Diyos yung ganong katotohanan, yung ganong realidad. Kaya we are God's children. Ang sabi po ng verse 1 sa chapter 3, tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng ating Ama. Tinawag tayong mga anak ng Diyos at iyon ang totoo. That is the truth. We are God's children. Now, sabi ko nga po sa inyo, sa pinakauna, sa early church po, meron silang kino-combat na false teaching. Yung tinatawag na Gnosticism. Yung Gnosticism po, ay ang katawan ay masama. At ang spirito lang ang pwedeng makakapagligtas o ang mabuti. Pero, sa Biblia po, ang katawan, tayo, no, ay nilikha ng Diyos at merong pakialam ang Diyos sa atin. At para may pahayag po, yung sukdulang pakialam, para malaman talaga natin, ang Diyos po ay tinuring niya tayong mga anak niya. Malapit sa puso niya. Sobrang halaga sa ating Panginoon. Kaya makita natin dito, hindi lang tayo nilikha ng Diyos, kundi tayo po ay mga anak ng Diyos. Napaka-importante. Pero, ma-appreciate natin yung bagay na yan, malalaman natin kung ano yung status natin nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos. Ano ba yung status natin nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos? Ngayon, we are God's children. Amen ba? Dati, we are children of wrath. No? Sabi dyan, among whom we all once lived in the passion of our flesh, carrying out the desire of the flesh and the mind, and were by nature, we are children of wrath. Tayo daw po ay object for destruction, sa puot ng Diyos. Pero kaya sabi sa verse 4, pero ang Diyos, dahil sa kanyang masaganang habag, awa sa atin, at sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, na nagmahal sa atin, kahit nung tayo po ay patay dati sa ating mga kasalanan, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Dati, dahil sa pag-ibig ng Diyos, niligtas niya tayo at hindi lang yon, ginawa niya tayong mga anak ng Diyos. No? Ibig sabihin, merong sukdulang biyaya sa atin ng Panginoon na dapat nating maintindihan. Kung ang Diyos ng ibang reliyon ay malayo sa kanilang Diyos, wala nang pakialam, and they are thinking that they have supreme being lang sinasamba, kahit po ang Pilipino dati, ang mga Pilipino po, ang una po din, bago pumasok yung Christianity, ganun lang yung thinking nila, na ang merong Diyos na supreme, na lumikha ng lahat ng bagay. Pero sa Biblia, hindi lang ganun. Merong Diyos na makapangyarihan, at ang Diyos na yon ay nagmamalasakit sa atin bilang ating Ama na nagmamahal po sa atin. Kaya, hindi tayo karapat-dapat at hindi rin obligado ang Diyos na iligtas tayo, pero dahil sa kanyang pag-ibig, minahal tayo ng Diyos at iligtas niya tayo. Amen ba? Tingnan niyo po mabuti. Yung great example po dito is yung the prodigal son. Di ba yung prodigal son, anong ginawa niya? Siya'y anak ng kanyang tatay, tapos umalis siya, tapos kinuha yung kayamanan niya, winaldas, tapos naubos, tapos nagtrabaho siya doon sa babuyan. At nung nawala sa kanya ang lahat, ang sabi niya, ang thinking niya, ay, nagkasala ako sa tatay ko, ngayon, wala na ako, babalik na lang ako sa tatay ko. At ang sabi niya, ano sabi niya? Babalik ako sa tatay ko, kahit ituring niya na lang akong isang alipin, no? Alipin slave. Pero hindi ganoon ang
nangyari. Hindi ganun ang ginawa ng Diyos, ng Ama. Nung bumalik siya, ano ginawa sa kanya? Sinalubong siya, niyakap, at sinabi, sabi niya, Tay, kahit hindi mo na lang ituring na anak, gawin mo na lang akong slave. Kasi, yun naman din talaga ang deserve natin bilang mga tao. Dahil lumayo tayo sa Diyos, sumuway tayo sa Panginoon, at babalik tayo sa Diyos, ang deserve na lang natin is yung paglingkuran at maging slave na lang ng Diyos. Pero hindi ganoon ang ginawa ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, sabi sa kanya, isuot yung kanyang sandalyas, suotan siya ng mamahaling damit at ipagdiwang sapagkat yung anak ko na nawala ngayon ay natagpuan na. And that is the truth about us. We are God's children. Amen? Amen. Merong Diyos na nagmamahal, nagmamalasakit po sa atin. And yan po totoo. Di ba? Kaya sa mga kabataan, alam niyo po, sa mga kabataan, no, sometimes, parang feeling natin, parang wala tayong, nararamdaman natin yun. Kasi ang presyo ng mundo, parang kinukompare yung mga bagay-bagay. Pero alam niyo po, yung halaga natin, yung worth natin, ay doon sa ginawa ng ating Panginoon. Sabi ko nga before, we are not accident, we are God's precious treasure po. Amen? Paano ba tayo naging anak ng Diyos? Sabi ng Bible, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo naging anak ng Diyos magitan ng by birth, no? Sa kapanganakan ng ating magulang, kundi naging anak tayo ng Diyos by rebirth. By rebirth. Yung tinatawag ng Bible na born again. Yung born again is not a religion. Ito po ay experience, karanasan natin na dati patay tayo, malayo tayo sa Diyos. Pero dahil naipadama ni Lord ang kanyang pag-ibig at naunawaan natin yun, tinanggap natin, naniwala tayo nun, at binigyan tayo ng right, karapatan na maging anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya, receiving plus believing equals becoming a child of God. No? Becoming a child of God. Kaya, di ba, pag merong dedication ng bata, lagi nakalagay doon, welcome to, Christian world, di ba? Tama ba? Technically, biblically, is not true. Why? Because by birth, we are not God's children. But by rebirth, rebirth, pagiging born again, doon tayo naging anak ng Diyos sa paniniwala, pagtanggap sa ating Panginoon. Amen po ba? Hindi dahil sa ating mga gawa, hindi dahil sa ating performance, kundi dahil po sa ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya, sabi kanina, may kadugtong yon, may kadugtong yung verse na sa verse 1. Sabi dito, at dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Tayo, mga anak tayo ng Diyos. Amen po ba? At bilang mga anak ng Diyos po, tayo po ay, kung isila sa pamuhay po natin, alam niyo po, kung seryoso po natin sila sa pamuhay yung pagiging anak ng Diyos, namumuhay tayo sa totoo, sa pagiging anak ng Diyos, meron at meron kang hindi mapiplease sa mundo na ito. Kaya, magtaka ka. Magtaka ka. Kunwari, sa trabaho, sa paligid, o sa anuman, lahat ay natutuwa sa iyo. Magtaka ka. Baka hindi mo sila sa pamuhay yung katotohanan. Kasi sa magitan ng pamumuhay ng katotohanan ng Biblia, meron at meron kang hindi mapiplease. Especially yung mga tao sa paligid natin na gumagawa ng hindi maganda. Kaya meron ba nagagalit sa'yo? O hindi tumatanggap sa'yo? Iba ko sa verse 13. Sabi sa verse 13, kaya nga mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapuputan kayo ng sanlibutan. Sabi dito, hindi kayo nakikilala. Pero pagdating sa verse 13, sabi pa nga doon, kinapuputan kayo ng mundo. Hindi kinapuputan kayo ng mundo dahil gumagawa kayo ng masama, kundi yung pamumuhay mo is taliwas doon sa pamumuhay ng gumagawa ng wala sa Diyos. Amen ba? Kaya magtaka ka
kung lahat ng tao sa paligid mo natutuwa lang sa'yo, kasi marahil, baka hindi mo sila sa pamuhay yung pagiging anak ng Diyos. Of course, no? Matuwa sila syempre dahil isa sa pamuhay mo. Pero meron at meron kang masasagasaan din talaga. Tama ba? For example, kung mayroong mga kaibigan na tawag dito, may bisyo, di ba? Sometimes we need to speak the truth in love, of course, no? At minsan sinasabi natin, of course, hindi sila matutuwa. Tama? Kung sinasabi natin yun. Pero, okay lang yun. Sa Bible, sinabi ng Bible yun, no? Kunwari, kaya nga, for example, sa mga kabataan, no? Sa mga kabataan, kung nandun ka sa grupo mo, sa mga grupo mo, tapos yun, yung grupo na yun is mga, yun nangungopya. Di ba? Nandun. Tapos, okay lang sa inyo. Okay lang sa kanila, nandun ka, na gumagawa kayo ng kalokohan, naku, magtaka ka. Baka, hindi natin nasa pamuhay yung katotohanan ng salita po ng Panginoon. Amen ba? Kaya, we are God's children, mga kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Okay. Ano pa? Pangalawang katotohanan. Second truth. Who we become in Christ. Who we become in Christ. We are becoming more and more like Christ. Unang katotohanan, we are God's children. Pangalawa, we are becoming more and more like Christ. Ang goal natin bilang isang Christian ay hindi lang mapunta sa langit. Hindi lang ultimate goal ng isang Kristiyano mapunta ka sa langit. In fact, kung babasahin niyo pa nga sa Bible, ang langit hindi yun ang ultimate destination natin eh. Ang langit ay parang bypass, lang yan, station lang natin yan, at God will make a new heaven and new earth. Yun talaga. Pero ang pinaka-goal natin bilang isang anak ng Diyos ay maging kamukha si Kristo. Kasi minsan, ang mga anak ng Diyos, sometimes, gusto ko lang mapunta sa langit. Yun ang goal niya. Pero okay lang kahit anong pamumuhay ko, di ba? Pero, dapat nating unawaan na ultimate goal natin is to become more and more like Christ. Hindi rin yumaman sa mundo na ito, kundi maging kawangis ng ating Panginoon. Hindi rin yung mga kapatid, hindi rin gumaling sa ministry. Di ba minsan, pag naging Christian tayo, minsan nag-shift yung ating goal. Ay, gusto kong mag-ministry, tapos gumaling sa pag-ministry. Alam niyo po, yung ministry, dapat ginagamit lang yung ng Diyos. Para magamit ka, pero ultimately po, ang ministry is ginagamit ito ni Lord, hindi lang para ma-showcase mo yung talent mo, kundi ma-shape yung character mo. Ulitin ko po, no? Ang ministry ay hindi lang ma-showcase yung talent, may pakita mo yung talent mo, yung gifting mo, kundi ma-shape yung character mo. That is the goal of being a Christian. Christ-likeness. Amen? Amen ba? Amen. Kaya, yun po sabi sa atin ng Diyos. Sabi diyan, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Amen? Mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Amen po ba? Amen. Ngunit, hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit, alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino man may ganitong pag-asa sa kanyang puso, ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Nagsisikap. Okay? Kaya, ito po ang truth po, mga kapatid. Sasabihin ko sa inyo. Alam niyo ba na hindi ka pa lubusang ligtas? Ano ibig sabihin? Ganito po, no? Papakita ko sa inyo. Okay, medyo maliit. Pero, ganito po. Merong tatlong hakbang or tatlong pangyayari ng ating kaligtasan. Una po, we are saved. Ito po ay already tapos na. Nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tapos na yan. Sino ba dito ang tumanggap sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas at
Panginoon ng kanyang buhay. Tumanggap kay Jesus. Tapos na yan. Kung ano. Pero, hindi natatapos doon. Meron tinatawag tayong, you are being saved. Patuloy kang nililigtas ng Diyos. Pagkatapos mong tanggapin si Jesus, patuloy kang nililigtas o binabago ng Diyos sa magitan ng Holy Spirit, ng salita ng Diyos at na ibang bagay pa. Circumstances, ginagamit ng Diyos. Ongoing po yan. Lahat tayo ay patuloy pang nililigtas ng Panginoon. And then, pangatlo, will be saved. Okay? Lubusang pagliligtas ng Diyos sa muling pagbabalik ni Jesus. Kaya sa madaling salita, hindi pa tapos yung ating kaligtasan, yung buo nating kaligtasan. We are saved. We are being saved by God. And we will be saved someday. Alam niyo ba? Magulo ang paligid, tama ba? Pero darating yung panahon, lubusan tayong ililigtas ng Diyos. At ialis tayo dito sa magulong mundo na ito. Pero ang focus natin, nasaan tayo ngayon? Nandito tayo, patuloy tayong nililigtas at inaayos ng ating Panginoon. Amen? Kaya ang sabi dyan, ang nanatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So verse 9, ganun din. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa Kanya ang binhi mula sa Diyos. Mga kapatid, basahin natin, no? As children of God, we are not sinless. But as we become more like Christ, we are sinning less and less. Less and less and less. Naalala niyo po, ginawa ko po illustration yung baboy at saka tupa nung nakaraan. Ang tupa, pag nalinis na, ay hindi na siya babalik doon sa putik. Pero ang baboy, pag nalinis na, bumabalik pa siya sa putik at nagsasawsaw pa siya doon. Pero tayo, hindi tayo katulad ng baboy. Okay? Tayo ay katulad ng tupa. Nilinis na tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ni Peter kay Jesus, Lord, ugasan mo na rin ako ng buong katawan ko, wag lang yung paa ko. Sabi ni Jesus, ay, nalinis ka na, Peter. Paa ko na lang hugasan mo kasi yung paglinis ng paa is a sign of humility and paglilingkod sa Diyos. Pero tayo, hindi na tayo nalulublog, nag-i-enjoy sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Amen? Nagkakasala tayo, of course. Nakakapagsinungaling tayo minsan, pero hindi na natin, nagpapatuloy tayo na nagagalit tayo minsan, pero hindi na tayo nagpapatuloy doon. Amen? Alam niyo ba, merong isang hayop, no? Yung mga litcha pigs. Mga litcha pigs. Sa unang tingin, actually, abang minsan kasi pag naghahanda ako ng sermon, minsan ko si Kaiden dito sa buhat-buhat ko sa upuan. And pinakita ko sa kanya to. Ito. Ano to? Pig. Ano to? Sheep. Alam niya, kabisado niya. Tapos nung pinakita ko sa kanya to, ano to? Sabi niya, what's that? Sabi niya, hindi niya ma-distinguish kung ano yan. Di ba? And kung hindi natin alam, minsan may pagka-sheep siya, may pagka-baboy siya, may pagka-aso siya. Tama ba? Tatlong combination. Pero, alam niyo po, sana po, ay pag tinignan tayo ni Lord, either saan man tayo sa ganyan. Kasi ang danger ngayon sa loob ng church, minsan, ganito, nagko-combine yung ating identity. Amen po ba? Alam niyo po, minsan very sensitive not to preach about sa pagpapatuloy sa kasalanan. Pero ito po yung gusto kong maunawaan niyo po sa umaga na ito. Bakit ayaw ng Diyos na tayo nagpapatuloy sa kasalanan? Maraming dahilan. O nga, tayo anak ng Diyos. Ayaw ng Diyos. It is against His character. He is holy. Tama po ba? Pero alam niyo po, kahit magpatuloy ang tao sa kasalanan, banal pa rin naman ang Diyos eh. Hindi naman nababawasan yung kabanalan ng Panginoon kahit magpatuloy ang tao sa kasalanan. Pero alam niyo po, ultimately, bakit ayaw ng Diyos tayo nagpapatuloy sa kasalanan? Dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya sa verse 1, very important. Dahil sa masaganang pag-ibig ng Diyos, tinawag niya tayong mga anak niya. Because sin will harm us. No?
sin has consequences. Ayaw ng Diyos na magpatuloy tayo sa kasalanan. Kaya sabi ng Diyos, kayo yung mga anak ko, mahal ko kayo. The same thing sa bawat magulang na nandito. Walang magulang ang gusto sa mga anak niya na gumagawa ng mali. Why? Because the heart of every parent is ayaw niyang mapahamak yung anak niya. Kasi mahal niya yung anak niya. Tama po ba? That is the heart of God. God is not a killjoy. God na parang maraming bawal ganito. God is a loving God. He is our Father. He wants the best for us, for every one of us. He wants the best for us. That's why nandyan yung salita niya to protect us, to preserve us, para malanasan natin yung kasaganaan, yung kalubusan ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Sa lahat ng magulang po, lahat ng magulang nandito, ang puso po natin, yung the best thing para po sa ating mga anak. And ganun din po sa ating Diyos. The best thing for every one of us. Amen? Kaya, huwag po tayong maging katulad nito. Mga litsa. Kakala ko mga litsa mga litsa page, no? Darating yung time, sasabihin ni Lord, di ba sa Bible, merong pagkakataon, lumapit sila kay Jesus, Lord, sama kami dun sa piging, karian mo. Sabi ni Jesus, saran mo yung pinto, hindi ko kayo nakikilala. And that is the most tragic thing na pwedeng mangyari po sa isang tao, no? That's why God's truth is you are God's children. Number 2, we are becoming more and more like Christ. It's not all about perfection. It's all about the grace of God that changes us from the inside out. No? Kaya, pwede ba natin purihin ng Panginoon? Ayan. And then, sa chapter 4. Okay, 10 minutes na lang ako. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Pangatlong katotohanan, how we live wisely for Christ. Paano tayo mamubuhay ng merong katalinuhan? We are more discerning to what is true and false. Ang sabi ng Bible sa atin sa chapter 4, verse 1. Sabi diyan, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabi sa kanila na nasa kanila ang espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritu nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Ang sabi ng Bible po sa atin, huwag daw nating paniwalaan basta-basta yung mga nagtuturo, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Lalong-lalo today. We have a lot of access sa internet, no? Daming preacher today, no? Kaya ang danger today is not yung turo doon sa labas. Ang danger ngayon is yung turo sa Christian. Yung mga pastor. Sabi nga ni isang pastor nakalimutan ko yung pangalan. What is the danger of the church today? Ang danger ng church today is nasa mga pastor. Kasi sila yung nagpapahayag ng salita ng Diyos. That's why dapat nating ugaliin na subukin lahat ng naririnig natin. Huwag natin basta-basta paniwalaan. Okay? Sometimes, it is good. Parang maganda yung pinapakinggan natin, pero ito po ba inaayon sa salita po ng Panginoon? Alam niyo po, how to discern false teacher po, false or discern teachers or church. Una po, it is biblical. No? And then it is Christ-centered, hindi pastor-centered, hindi human-centered, hindi building-centered, kundi Christ-centered. It is aligned, His teaching and His lifestyle. Ibig sabihin, tingnan niyo po, may mga pastor talaga, hindi naman lahat, no? Pero, kunwari, yung pastor po dun sa, minsan nga nakakaya kasi pastor din ang tawag yung pastor dun sa Davao, di ba? Yung nakakulong na. Pastor din, di ba? Tama, di ba? Yung nakakulong. Pero yung lifestyle niya, parang hindi siya mahawakan Di ba? Parang konti lang yung pwedeng makalamit sa kanya. Pero ang ating Panginoong Yesus, naglingkod po ng
isang ordinaryong tao lang. Di ba? Kaya minsan, ang church nagiging person-centered. Pero dapat ang church po is Christ-centered. Amen? At ang pinakamahalaga po na batayan na totoo ang tinuturo at ang simbahan is ang sabi dito, ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung pinapahayag nila na si Jesus, na si Kristo ay dumating bilang tao. Kasi nga dati, ang false teaching ay Gnosticism. Hindi sila naniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya sabi dito, ang context niyan ay huwag niyong paniwalaan yung nagtuturo ng yung tinuturo ay hindi naging tao si Jesus. Hindi mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila, ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ay nasa kanila. Ngayon, ano po ba yung mga false teaching ngayon? Bibigyan lang po natin ng mga listahan po. For example, una po, yung legalism. Yung legalism, Jesus plus works equals salvation. Okay naman mananampalataya kay Jesus, pero dapat magsumikap ka. Dapat may mabuti kang gawa. Equals salvation daw po yun. False teaching po yun. Kasi alam natin na ang kaligtasan ay Jesus alone. Sola Cristo. No? Sola Gracia. Faith on Jesus alone. Walang good works. Actually, ang tamang formula dyan is Jesus equals salvation plus works. Yan ang tamang formula dyan. Jesus, faith on Jesus alone equals salvation. At yung salvation hindi nag-iisa. Merong nagbubunga ng mabuting gawa. Ano ba? Antinomianism. Yung grace means I can do all things. Dahil mabait naman si Lord, pwede kong gawin ang lahat ng bagay. No? Pero sabi ng Bible sa atin, yung grace daw ng Lord dumating sa atin, nagbigay ng kaligtasan at nagtitrain sa atin para maging disiplinado sa buhay. Titus 2 verse 11. Prosperity Gospel. Ang Prosperity Gospel, Jesus died to make you rich and healthy. That's why, pag hindi ka mayaman, hindi ka healthy, pag may sakit ka, is you are galit sa iyo si Lord. Okay, sinumpa ka ng Panginoon. But sickness is parts of the fallen nature of man. Nagkakasakit ang tao, hindi dahil meron siya ginawang masama. Nagkakasakit din talaga tao kasi fallen nature ito. Prosperity Gospel. Okay? Moralistic. Try harder. Be better. Do good. Kaya nga, alam niyo ba yung pinakamabentang libro ngayon? Is yung self-improvement book. Pinakamabentang book ngayon, no? Yung mag-try ka lang ng mas maigi pa, do better, at you will be blessed. But, alam niyo po, sa Bible, sabi ko nga nung nakaraan, hindi lang tayo ginawang, ang Bible, ang Gospel, hindi ginawang yung masama, mabuti, kundi ang Gospel ay ginawang buhay yung patay. Tayo po, patay tayo dati, pero nabuhay tayo dahil sa mabuting balita. Amen? Mga kapatid, ang kaligtasan, kay Kristo lang matatagpuan. Kay Kristo lamang. Walang ibang pangalan sa silong ng langit kundi ang pangalan ni Jesus lang. Acts 4:12. Okay. Mga anak, kayo ngay sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa Espiritong makasanlibutan. Sabi ng Bible, ang Espiritong nasa inyo mas makapangyarihan kaysa sa Espiritong nasa sanlibutan. Why? Because we are God's children. And the Spirit of God, the Holy Spirit, is in us. It is more powerful than the lies of this world. It is more powerful than the Spirit, than the power sa mundo na ito. Yung Espiritong nasa iyo ay mas makapangyarihan kaysa sa Espiritong nasa mundo na ito. Amen? Kaya wala tayong dapat ipangamba, no? Ikatakot kasi nasa iyo ang Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Kaya, paano natin malalaman na tayo ay tunay na anak ng Diyos na mabuhay tayo sa katotohanan? Ano number 1? Truth, we are God's children. Number 2, we are more
becoming more like Christ. Number 3, how to live wisely, we are more discerning, sa totoo at hindi totoo. Now, application po. Dalawang application lang po, Paano natin ma-apply paglabas natin sa bahay-sambala ito? Number 1 is continue to know the truth. Patuloy mong sinasabi ng katotohanan para hindi tayo malinlang, para hindi tayo mabudol, para hindi tayo maloko sa mundo na ito. Ang kaaway po, ang tanging ginagawa niya lang is to put lies in our minds. At para ma-overcome yon, yung mga lies na yon, yung mga hindi totoo na yon, kailangan mong i-feed yung iyong sarili ng salita ng Diyos, ng katotohanan ng salita po ng Panginoon. John 8:32 sabi doon, if you continue in abiding in the truth, you are truly my disciple. Number 2 po. Number 2, stop believing and telling lies. Stop believing and telling lies. Huwag paniwalaan yung mga hindi totoo. At huwag ding ipakalat yung hindi totoo. Kaya as children of God, hindi tayo pinagmumulan ng chismis, ng hindi totoo. Tama ba? We are God's children. We are people of truth. Kaya stop believing and telling lies. Kaya sabi sa 1 John chapter 4 verse 4, huwag na kayong matakot kasi ang Spiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan sa mundo na ito. At ang Espiritu na yun ang mag-remind sa atin about sa katotohanan ng salita ng Diyos. And ano ba yung mga lies ngayon? Sinasabi ni Satan, sinasabi ng isip natin, I am nobody, wala akong kwenta. No, you are God's children. My situation is hopeless. Sinasabi ng isip mo, ay wala nang pag-asa itong sitwasyon ko, wala nang pag-asa, hindi na ako makakabawi, hindi na ako makakaahon sa sitwasyon ko. That is lie. There is always hope in Jesus. There is always hope in Jesus. And what are the lies today? Bigyan ko lang po kayo ng listahan po, Ito po, mga lies, as long as I believe in God, I'm fine, even without obedience. Okay lang, niwala mo na ako sa Diyos. Kahit hindi ako sumusunod sa Diyos, okay lang yon. That is not true. Believing in God equals obedience. Last week, God wants me to be happy, even if it means disobeying Him. Sa mga kabataan, masaya ako dito, Gusto ng Diyos na maging masaya ako. Yes, gusto ng Diyos na maging masaya ka sa Kanyang kaparaanan. Love means accepting everything, even sin. That is lie. Why? Because the love of God ay hindi kinukondone, hindi kinukonsente yung mga bagay na mali. Why? Because God loves us. Feeling are more reliable than Scripture. Ay, ito yung nararamdaman ko. At ito yung gusto kong paniwalaan. That is a lie. Feeling ay susunod lamang doon sa salita po ng ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya mga kapatid, live in the truth. How to know you are God's children? You are living in God's truth. Kaya sa umaga po na ito, tayong lahat po ay yumuko at lumapit po sa ating Panginoon. You are God's children. Anak ka ng Diyos. Believe on that. God cares for you. Sinabi ng